Greetings, brethren and friends from ECI or Empowerment Center International in Hong Kong and Caloocan. I am Pastor Tony Mendoza, uh, founder and also co-pastoring with my wife, uh, Empowerment Center International. And we started as a training organization equipping Filipino domestic workers here in Hong Kong in such topics as English speaking, like a native speaker, as well as leadership with confidence, and also effective public speaking. And we noticed something. We noticed that our kababayans needed to be ministered, particularly in their spiritual needs. And so it's been 7 years, and ECI has become a full-fledged work of the Lord uh, here in Hong Kong. And we have also been an instrument of the Lord for the promotion of the house church movement, which means a Christian church in every Christian home, as well as business and tent making with a mission. Lastly, the Lord has used us to start ECI School just last year, 2020. And we have conducted two teaching series. One is currently going on, and the teaching series is for the body of Christ. Currently, our teaching series is on soul winning and discipling using the fivefold ministry. Fivefold ministry is expressed by and commanded by our Lord in Ephesians chapter 4, verses 11 and 12, which says this: So Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers to equip God's people for works of service so that the body of Christ may be built up. Uh, So, welcome to our teaching series on soul winning and discipling using the fivefold ministry with our speaker, Pastor Jess Ekan, and we are assisted also by Pastor Herbert Pena of SOMS, Shepherd of My Soul, ICF. Let's pray. Father God, we thank you so much for this wonderful opportunity to be able to learn together from you as the Holy Spirit teaches us and continues to equip us and continues to build us up as your body so that your greatest end time revival and reformation would start. And thank you for this opportunity. Anoint every listener so that we have your mind, dear Lord Jesus Christ, working mightily in us, and anoint our spiritual eyes and spiritual ears, and cause our hearts to be ready listeners with faith, and also with the readiness to obey. Thank you so much, oh God. In Jesus' name we pray, amen and amen. So we'd like to welcome Pastor Jess Ekan as he continues his series on soul winning and discipling using the fivefold ministry. Pastor Jess?
patuloy na pinapaunawa nga ng Panginoon na ang araw na ito o ang taong ito ay isang napakapalad na araw o palad na taon. Noong nakaraang mga taon ay napakaganda rin sapagkat yung pong iniisip natin na yun nga, maraming nangyari sa mundo, subalit kitang-kita po natin na kontrolado ng Diyos. At marami pong bagay na nabuksan, marami mga bagay na naintindihan, marami mga bagay na natatago na muling binuksan ng Diyos sa ating buhay. Kaya kitang-kita po natin na ang talaga pong nangunguna sa mundo ay ang napakalaking kamay ng Diyos. Ang kanya pong pag-aari, ang kanyang trono sa langit ay talaga pong kitang-kita po natin. Kaya bilang po mga alagad ng Diyos, ay wag nga po tayong mag-aalala sa course of this world, yung pong journey natin, sapagkat kitang-kita po natin ang pagiging Diyos ng ating Ama, ang pagiging Panginoon ng ating Diyos. Na ang mundo po, ang tao, sistema, politika, ekonomiya ay sumusunod lang sa talagang layunin ng Diyos na yun nga pong ibinigay sa ating paksa na gawing disipulo ang lahat ng mga bansa. So kinakailangan pong ito ay maging lalong malalim sa atin na lahat po ng pagkilos ng Diyos ay patungo sa tinatawag na massive evangelization or massive discipleship. Lahat po ng pinapahintulot ng Diyos sa daigdig na ito ay para po yan maging open o mag-open at lalong maging opportunity para sa evangelization. Kaya yan po ang ating nakita at yan po ang ating patuloy na pag-asa ngayon pong taong ito ng 2021. Ang mapapansin nyo po ay ang 21 po ay yan po ay 37. Sa Bible po ay pagka meron pong isang 7, yan po ay perfect na. Sapagkat yan po ay Sabbath completeness. Subalit ito pong 21 ay 3 Sabbath. Kaya talaga pong ibang klase po ang paggalaw ngayon ng Diyos sa panahong ito. At kung makikita po natin, gaya ng ating katawagan na ang 10 taon po ay dekada. Natapos na po yung isang dekada, 2010 o 2011 hanggang 2020, isang dekada. At pagkakatapos po ng isang dekada sa kasaysayan ng daigdig, ay meron pong panibagong galaw, panibagong yugto ang Panginoon. Kaya po nagtapos ang dekadang yon sa isang kasaysayan na hindi natin malilimot. Doon po nag-closing ang isang dekada, yung pong 2020. From 2011 hanggang 2020 ay natapos po doon. At ito pong 2021 ay ibang yugto. Iba po namang bagay ito. From 2021 to 2030, iba po naman ito. So mas lumalapit po tayo sa tinatawag po nating pananaw ng pagbabalik ng Panginoon o lalong pagbibigay ng daan para sa pagdisipulo ng mga tao. So napakaganda po at tayo po ay binigyan ng ganitong pagkakataon na kahit nga po tayo ay hiwa-hiwalay, tayo po ay nagkakasama-sama sa isang espiritu ng tinatawag na pag-aaral. At alam na po natin, ang mga tao po na nag-aaral, na nagiging bukas, ay lalo po tayong nagiging epektibo sa ating pong tinatawag na paglilingkod. Yan po ang tinatawag na palatandaan ng mga magagaling na lingkod ng Diyos. Sabi nga doon sa Santiago ay tayo po ay maging banayad sa pagsasalita, ngunit maging mabilis sa pakikinig. Kaya ang mga tao po na marunong makinig, yan po ang mga taong matatalino. Sa mundo po,
Ang mga tao pong madalas na mayroong microphone, iniisip na yun po ang magagaling. Subalit sa Biblia, ang magagaling pong tao, ang matatalino at mga ginagamit ay yung mga tao na talaga naman po kung makinig, napakahusay. So yan po ang pagkakaiba ng karunungan ng Diyos. Ang mga tao pong napakahusay makinig, yan po ang madalas na ginagamit ng Diyos na nakakatanggap ng mga kapahayagan patungo po sa isang matagumpay na buhay. So gaya po ng sinabi po ni Pastor Tony, na dati po ay tayo po ay naroon sa prophetic school. Maganda po yung binuksan ng Diyos sa atin at yun po ay naintindihan nating napakahalaga. Subalit ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos ay mas malawak. Ang prophetic ministry po ay isa lamang bahagi ng tinatawag na fivefold ministry. Subalit pagdating po sa soul winning at discipling, yung pong fivefold ministry ay aktibo. Kapag ka po hindi nagamit yan ng sama-sama ang fivefold, ang evangelization at discipleship po ay nagpe-fail. Ano, kapag ka po pinabayaan lang natin ito sa mga evangelist, kinakailangan po makita natin na magagawa nating epektibo ito sa pagitan po ng fivefold ministry. Kaya po yun ang pinakita ng Diyos na hindi lamang prophetic ang dapat nating maintindihan. Kaya po may prophetic, may pastoral, mayroon pong evangelist, mayroon pong mga teachers, mga prophet, para po magkaroon ng effective discipleship and evangelization. So yun po ang mas klaro na pinakikita po sa atin na yun ang dapat nating tunguhin sa ating pong pag-aaral. Kaya ngayon po ay magsisimula tayo sa foundation na bakit po tayo ay kailangan nga pong mag-evangelize at mag-disciple at gamitin ang fivefold ministry para po ito ay magawa. So ito po ay ating hahanguin dito po sa Genesis. Ito po muna ang ating pong titingnan, pag-aaralan. Dito po sa Genesis chapter 1, ang sabi po rito sa chapter 1, verse 26. Then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. Sa 27 po, so God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. So sa 28 po, God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground. Ito po ang tinatawag na foundation ng ating pong pag-evangelize at pag-disciple. Na nung pong nilalang ng Diyos ang tao, nilalang po niya ito ayon sa kanyang wangis, ayon sa kanyang larawan. At ang sabi roon, kayo ay lumaganap sa ibabaw ng lupa. Kayo ay dumami sa ibabaw ng lupa. Nung pong panahon yon, alam po natin na nilalang po ang tao ay ika-6 na araw na. At doon po sa unang araw hanggang ika-5 ay napakarami na pong nalikha ang Diyos. Subalit, hindi po naging ganap ang nilikha kung wala po yung pang-6 na araw. At yun po yung tinatawag na
paglikha ng Diyos ng mga nilalang na ayon sa kanyang wangis at larawan. Alam na lang po natin ang ating pagkakaiba doon po sa tinatawag na 5 araw na yun na nilalang ng Diyos. Sila po ay magaganda rin na nilalang sapagkat ang Diyos ang gumawa sa kanila. Subalit, hindi po sila ang nagtaglay ng tinatawag po nating wangis ng Diyos. Sila po ay great or better, amazing creature of God. Ngunit hindi po sila kamukha ng Diyos. So yun po ang ating makikita na kahit po sila ay meron ding, ang mga hayop ay may mga mata, ang hayop ay meron ding mga bibig, ang hayop, mga isda at ibon ay meron ding mga tenga, mayroon din po silang katawan, may kamay, mayroon pong mga paa. Subalit ang pagkakaiba po natin sa kanila, tayo po ay nilalang na kamukha ng Diyos. So, paano po natin makikita rito yung tinatawag po nating foundation ng evangelization? Makikita po natin, tayo lang po ang mayroong kakayanan na makisama sa Diyos. Yan. Yan po ang pagkakaiba natin kaysa kanila. Tayo po ay nakakausap ng Diyos. At tayo rin po ay pwedeng makipag-usap sa Diyos. Sapagkat kumbaga sa mundo, kung sino po ang anak, ayun po ay nagkakaintindihan yung mga magulang. Yan. So, tayo lang po yung tinatawag na anak ng Diyos. Yun po mga isda, mga ibon, mga yan pong hayop, halaman, mga tubig, kabundukan. Yan po ay hindi pwedeng kausapin ng Diyos o hindi sila pwedeng makipag-usap sa Diyos sapagkat wala po silang katulad natin na espiritu. Ano? Tayo po ang mayroong ganong uri. At yung pong espiritu, yun po yung kawangis tayo ng Diyos. Yun po kasi yung tinatawag na breath of God, yung hininga ng Diyos. So, yung pong hiningang yon ay napa sa atin, noon pong nilalang po tayo, di ba tayo ay galing sa alabok. Pagkatapos po na tayo ay hubugin sa alabok, wala pa po tayong hininga. Noon po tayo hiningahan ng Diyos, ang sabi po rito ay tayo po ay naging, ano po? Tayo po ay naging tao na may buhay. Hindi po yung katulad ng hininga ng hayop. Yun pong tinatawag na inihinga po sa atin para po tayo ay mabuhay. Ang tawag po doon sa Hebrew ay ruwak. Ang ibig sabihin po ng ruwak ay yun po ay breath of God. Yun po ay buhay ng Diyos. Hindi ko katulad ng mga hayop na may hininga, hindi po ruwak yun. Ang ruwak po ay life of God. Isinalin po ng Diyos ang kanyang buhay sa atin. No? Yun po ang pagkakaiba ng hiningang yun na nilagay ng Diyos sa ating bibig. Noong pong tayo ay likhain ng Panginoon Diyos. So maliwanag po na yun po ang ibig sabihin ng image of God. Tayo po ay tunay na kamukha ng ating pong Panginoon Diyos. Ngayon, dahil po tayo ay kamukha ng Diyos, ano po ang pagkakaiba natin sa kanila? Sila po ay tagasunod at tayo po ang mga pinuno. Tingnan po natin dito. Dahil tayo po ang may taglay ng pagiging katulad ng Diyos, nasabi po dito sa Genesis 1:26, Then God said, Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea, and the birds in the sky, over the livestock, and all the wild animals, and over all the creatures
that move along the ground. So yun po ang pagkakaiba natin. Dahil po tayo po ay kawangis ng Diyos, at pag sinabing kawangis ng Diyos, tayo po ay ruler. Dahil ang Diyos po ay hari din, Panginoon din. Diyos na naghahari, tayo po ay maghahari na kasama ng Diyos. So yun po ang tinatawag nating pagkakaiba natin. At sa ating pong pangunguna sa kanila, magkakaroon po ng tinatawag na kaayusan ang daigdig na ito. Kapag ka po ang nag-rule, ang nag-reign sa mundo ay kawangis ng Diyos, doon po nagkakaroon ng kaayusan ang daigdig. Ngayon, pag ating pong binulay-bulay na tayo po'y kamukha ng Diyos, tayo po'y ruler ng mundong ito, ano po ang ating dapat gawin? Ito po ay tinalakay dito po sa 28. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground. Ito po yung sinabi. Be fruitful, kayo'y maging mapalaanakin, and increase in number, kayo'y magpakarami. Fill the earth, punuin nyo ang lupa. Ngunit ang sinabi rito, subdue it. Kinakailangan pong ito ang ating balikan sa daigdig na ito. Na ang sinabi ng Panginoon na maging fruitful at mag-increase in number, magpuno ng lupa, fill the earth, at takupin, i-govern. Pag sinabi ng subdue, ito po ay takupin. Ito po ay pamahalaang mabuti, i-control, i-manage. Yan po ang ibig sabihin po ng subdue. Ruling. At ang sabi po dito ay kinakailangan gawin natin ito. Bakit po mahalagang ito ay ating makita ang pundasyong ito? Ang discipleship po at evangelism ay hindi po niya sa New Testament lamang. Ang foundation po nito ay nasa Old Testament. Na kung saan ang gusto ng Panginoon at sino ang inutusan na magpalawak dito sa lupa. Bagaman sinabi po, ang hayop din ay pwedeng magpakarami. Ngunit ang magro-rule dito sa mundo ay hindi sila, kundi po yung mga tumanggap ng breath of God. Yung pong tinatawag na kamukha ng Diyos. Ang ibig sabihin po ay yung pong mga nilalang ayon sa wangis ng ating pong Panginoon. Kaya po ang pundasyong ito ay dapat nating maintindihan pagdating po sa tinatawag nating gawain ng ibang sibilisasyon. Wala na po kayong makikita na pagkatapos po na ang tao ay mahulog sa kasalanan ay muling inulit ito. Ito po ay inulit lamang noong pong ang Diyos ay muli ng magagawa ng tinatawag na bagong sasakop sa mundo. Gaya po ni Noah, gaya po ni Abraham, inulit po uli ito. Ang ibig sabihin po is iniutos sa atin na ating naganapan ang lupa ng ng mga kamukha ng Diyos. Ito po ang tinatawag na pundasyon ng ebanghelismo. Hindi po natutuwa ang Diyos na marami po ang nilalang na dumadami ng dumadami. Ang gusto po ng Diyos, ang dumadami ay yung pong kawangis niya. Ito po yung pinakita sa atin dito. Kapag po dumadami ang kawangis niya, magkakaroon po ng order ang daigdig. Dahil tayo po yung tinatawag nating mga ruler, tayo po yung mamamahala ng sanlibutan. Kapag dumadami po ng dumadami ang creator, ngunit wala pong ruler, wala pong mamamahala
sa daigdig, hindi po matutuwa ang Diyos. Makikita po natin ang tendency kapag ka po dumadami ang creature, parang kung titusin, maganda. Dahil may mga tao pumupuno doon sa lugar na yon, may tao pumupuno dito, hindi po nalulugod ang Diyos. Ang gusto kong paramihin ng Diyos ay yung mga kamukha niya. Pag-aralan po natin, nung panahon po ni Noah, ilan lang po ang binuhay ng Diyos. Yun po ay ang pamilya ni Noah at nalipol ang lahat. Mapapansin po natin, bakit nilipol ng Diyos? Siya din naman ang lumalang. Bakit inalis ng Diyos sa magitan ng baha? Bakit nilalang pa niya yun? Hindi naman po yun ang sinabi lang dito na be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it. Ang sinabi po dito ay rule over the fish. Kapag ka po hindi na ruler o hindi na namamahala sa daigdig ang kanyang nilalang, at yun po yung mga tinatawag na kawangis niya, nililipol po ng Diyos yan. Kaya pag-aralan po natin na hindi po ang Diyos natutuwa sa napakaraming populasyon sa mundo. Gaya ng panahon ni Noah. Natutuwa ang Diyos kapag ka po ang mga lalalangin ay kawangis niya. Sapagkat dito po siya nalulugod. Tingnan po natin na noong pong panahon na 5 araw na nilalalang niya ang maraming bagay, ang sabi rito ay sa verse 25, and God saw that it was good. Lagi pong makikita niyo yung first day, second day, third day, fourth day, fifth day. And God saw that it was good. Pero dito lang po, sa bahagi ng 6 na araw, ang sabi po rito, 31, God saw all that He had made and it was very good. Tingnan niyo po, magkaiba. 5 araw po na ginamit niya yung salitang and God saw that it was good. Pero dito po, pagkatapos na lalangin ang kamukha niya, ang sabi po dito, it was very good. Malulugod lang po ang Panginoon ng lubusan kapag ka po ang dumadami ng lubusan ay ang mga kamukha niya. Doon po natin makikita ito. At ito po ang dapat nating i-produce ngayon. Ngayon, sabihin natin, pare-pareho naman pong tao ang nilalang ng Diyos. Doon nga po papasok, yung tinatawag na ang pagkakaiba po ng image of God, yun po ay may hininga ng Diyos. Ano po ang tawag po natin doon po sa mga tao na walang hininga ng Diyos? Yun po ay patay ang espiritu. Ano? Dahil nga po na tayo po ay nahulog sa kasalanan, chapter 3 ng Genesis, at tayo po ay nawala po yung tinatawag na image of God. Yung pong espiritu ng Diyos ay namatay sa tao. Kaya nga po mapapansin po natin na ang mga tao po na wala kay Kristo ay buhay na pisikal, ngunit ang tawag po ay patay sa espiritu. Ano po ang ibig sabihin noon? Hindi na po sila katulad ng Diyos. Wala na po yung buhay ng Diyos sa kanila. Kahit po, pag tiningnan tayo ngayon, may mata rin po. Mayroon po rin silang tainga, nakapagsasalita din. Pero ang wala pong hininga ng Diyos, yan po'y walang ugnayan sa Diyos. Wala pong pinagkaiba yan sa tinatawag na hayop. No? Bakit po natin nasabi na ang tao na walang hininga ng Diyos ay parang hayop? Wala po rin silang kakayanang makipag-uugnayan sa lumalang sa kanila. Katulad po ng isang hayop. Yan po ang tinatawag po natin na kaibahan ng tinatawag na bagong nilalang. Kaya nga pag tayo po ay nagiging mananampalataya, ang tawag po sa atin ay pinanganak na muli. Dahil nga po namatay ang espiritu natin noon po nagkasala. Ngunit nung tayo po ay tumanggap kay Jesucristo, muli tayong nagkaroon ng espiritu. Nabuhay po ulit tayo. Kaya ang tawag po sa atin ay born again. Patay po dati tayo, ngunit nabuhay. Muli yung tinatawag na wangis ni Kristo sa atin.
Kaya po wag po tayong malilito na kapag tayo po ay nakakilala sa Panginoon, ay matutuwa tayo, Panginoon, salamat po ako'y ligtas. Tama naman po yun. Salamat po, ako'y pupunta sa langit. Maganda po yun. Panginoon, narito po ako. Patuloy niyo akong baguhin. At ako'y inyong gawing kasangkapan ninyo. Ako'y maglilingkod. Maganda rin po yun. Subalit hindi po malulugod ang Diyos kung ikaw lamang sa iyong sarili nag-iisa ang kamukha ng Diyos. Gusto ng Diyos na dumami ang kanyang kamukha sa mundong ito. Kaya napakapalad po ng isang mananampalataya na maintindihan ito. Akala po minsan ng mananampalataya, porket siya'y sumusunod sa salita ng Diyos. Panginoon, mahal ko ang salita mo. Panginoon, nakikinig ako sa salita mo. Sinusunod ko ito. Pero kapag hindi po tayo nag-evangelize at nagparami ng kamukha natin, sapagkat tayo po ngayon ay kamukha na ng Diyos. Hindi po matutuwa ang Diyos ng gusto. Kalahati lang po yung iniisip natin na, Panginoon, sinusunod kita. Panginoon, wala na ako sa dating pagkatao. Kalahati lang po ang kagalakan ng Diyos. Ang kagalakan ng Diyos, paramihin mo ang gaya mo na kamukha niya. At para marinig uli natin, yun pong sinabi rito, God saw all that He had made and it was very good. Dito po nalugod ang Diyos. Dito po nalugod ang Diyos. At nung pong hindi pa nalilikha ang kamukha niya, ang Diyos po hindi mapakali. Ang Diyos po hindi masasabing tapos na sa paglikha. O, tingnan po natin. Pagkatapos likhain ang kamukha niya, tumigil na po ang Diyos. Ibig sabihin, kumpleto na. Tingnan po natin dito. Napakaganda po ng pagkakasabi, chapter 2, verse 2. Dito po tayo sa verse 1, chapter 2 ng Genesis. Thus the heavens and the earth were completed, and all their vast array. Sa verse 2, by the seventh day, God had finished, tingnan niyo po, the work He had been doing. So on the seventh day, He rested from all His work. Doon lang po nakapahinga ang Diyos. Noon pong nalikha na ang kamukha niya, doon lang siya nakapahinga. Ang ibig sabihin po, doon siya lubos na nalugod at doon niya nasabi, kompleto na ang aking nilikha. Kaya po, kung makikita natin ngayon, marami na pong nangangaral na darating na si Kristo. Ngunit, mabagal po ang ebanghelismo ng pagduduplicate ng mga katulad natin. Ay marami na pong nangamatay na mga mangaral na babalik si Kristo. Hindi pa rin po makabalik si Kristo. Ang palatandaan po ng pagbabalik kay nakailangang dumami ang mga muling magiging katulad ni Jesus Christ. Dahil dito po ay nakapagpahinga siya. Siya po ay tumigil na sa paggawa matapos niyang magawa ang tao. Tumigil na po siya sa kanyang paggawa sa mundo. Magkakaroon lang po ng kaganapan ang mundo at titigil ang Diyos sa paggawa. Ang ibig sabihin, maaaring siya po'y dumating na. Kung dadami po, dadami ang katulad niya. So mga kapatid, ito po ang tinatawag na pundasyon. Kapag ka po ang simbahan ay mahirati lang doon sa una ay nagpaparami. Kakanti pa tayo, magparami tayo. Pero pag marami na po, minsan nag-i-enjoy na lang sila sa loob ng simbahan. Nalulungkot po ang Diyos. Hindi po yan ang kalooban ng Panginoon. Ang kalooban po ng Diyos ay laganapan natin ang lupa. Ang sabi po rito sa Genesis 1:28, God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it. Tayo po ay nais ng Diyos na patuloy na magbunga. Kaya ito pong tinatawag na evangelization. Ito po yung walang family planning. Sa mundo po na physical ay, family planning tayo.
Ito po namang pagiging kamukha ng Diyos, bawal ho ang family planning. Kinakailangan pong hanggat makakapanganak tayo, habang tayo nabubuhay at makakapanganak, tayo po ay pinapanganak. Ito rin po, hindi lang walang family planning, ito po yung walang pagkabaog. Hindi po yung diwa, ang babae po ay ano po yun, yung menopause ay nawawala na po ng kakayanang manganak. Ay bawal po naman dito sa tinatawag na evangelization at discipleship, sapagkat ang pagkakasabi po rito ay be fruitful and increase in number. Wala pong tigil. Ano? Talaga pong walang menopausal period. Hindi pwedeng sabihin na ikaw ay matagal ng Kristiyano, sasabihin mo, hindi na ako mag-evangelize sapagkat ako'y maedad na, sila na lang, marami na akong tinuruan. Hindi ho pwede. Ito po yung tinatawag na walang katapusang utos ng Diyos. Increase in number. Hindi ka kinukontrol. Walang pagkukontrol dito. Hindi po tayo nire-restrict. Be fruitful hanggat makakapamunga ka. Hanggat kaya mong mamunga. Increase in number. Fill the earth. Punan ang lupa. Punan po ang lupa. Kaya po, mga kapatid, yung pong tinatawag po nating kaisipan na napakarami ng tao sa Pilipinas. Huwag po tayong maging masaya. Marami nga tayo dito. Pero ilan po ang kamukha ng Diyos? Yun pong tinatawag na may hininga ng Panginoon. Yun pong buhay ng Diyos ay nasa Kanya. Hindi po ang Diyos nalulugod sa napakarami pong tao. No? At nakakalungkot po, sapagkat katulad po kay Noah, napakaraming tao, pero ang pamilya lang ni Noah, ang kamukha ng Diyos, nilipo lahat yun ng Panginoon sa pagitan ng baha. At sa darating na panahon, sa paghukom, nakakalungkot na napakaraming dadalhin ng Diyos sa impyerno kahit ayaw niya. Sapagkat kapag wala pong hininga ng Diyos, hindi po pwedeng makasama ng Diyos yun sa langit. Ang may hininga lang ng Diyos, o ang may buhay lang ng Diyos, o ang may espiritu lang ng Diyos, ang may kakayanang makisama sa Diyos, magpawalang hanggan, walang hanggan. Kaya mga minamahal na kapatid kay Kristo, ito po ay napakagandang katotohanan na hindi po pwede lamang yung magparami na magparami. Kaya nga po ang simbahan, kapag ka po halimbawang, abay marami na kami, sumama na yung aming mga anak, pati apo, tatanungin mo yan. Baka sumama sa simbahan, pero hindi tunay na pinanganak na muli. Kinakailangan pong suriin nating mabuti ang mga membro ng simbahan. Kung sila po'y tunay na may kaugnayan sa Diyos. Sapagkat ang sinabi ng Biblia, hindi porket na tayo po ay sumisimba, nabautismuhan, membro ng simbahan, ay membro ni Kristo. Ang membro po ni Kristo ay yun lang po na nagsisi sa kasalanan, yung pong namana natin kay Eva at kay Dan, at yung ating kasalanan na ginagawa, at pagkatapos ay tanggapin natin si Kristo bilang tagapaglinis ng ating kasalanan, bilang tagapagligtas ng ating kasalanan sa krus, sa kasalanan, sa kamatayan, at sa kaaway. Kaya po hindi maganda yung tingnan lang natin napakaraming tao sa simbahan, hindi na po nasuri kung sila po ay tunay na ipinanganak na muli. Kaya napakahalaga po na hindi po ang dami lamang, kundi ang katiyakang sila'y nagpailalim din. Sila'y nagsukuri ng buhay sa pagiging Diyos at Panginoon Jesucristo. Kaya minamahal na kapatid sa Panginoon, ito po ang atin pong tinutudla ngayon. Ito po ang atin pong tinutungo. Meron po mga nagsabi, lahat naman po ng relihiyon ay patungo sa langit sapagkat naniniwala sa Diyos. Hindi po katotohanan.
sapagkat maliwanag po ang turo ng Banal na Kasulatan na wala pong relihiyon at wala pong tao na pwede hong magsabi na siya ay ligtas maliban siya ay pinanganak na muli sa Espiritu. Kapatid na minamahal kay Kristo, ito po ang tunay na pundasyon. Malulugod lamang po ang Panginoon sa kanyang nilikha upang muling bumalik ang chapter 1 verse 31, God saw all that He had made and it was very good. Malulugod lang po ang Diyos kapag ka po ang nasa mundo ay mga kamukha niya. At natapos po ang kanyang paglikha matapos pong likhain ang kamukha niya. Hindi po makakabalik ang Panginoon hanggat hindi roon ng massive evangelization at tinatawag na massive discipleship. Yun pong kinakailangan maibalik ang buhay ng tao sa pagiging kamukha ng Diyos sa pagitan ng pagsisisi, pagtanggap sa Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Kaya ito po ang introduction po natin sa araw na ito, na ang evangelization po ay hindi New Testament lamang. Ito po ay napakaliwanag ng foundation ay nasa Genesis na kinakailangan pong maibalik na ang pinapalagana po ng Diyos sa daigdig eh hindi po lamang nilalang kundi ang mga kamukha niya. Yan po ang mga inutusan na laganapan yung lupa, pamahalaan nyo ang lupa. So yun nga po ang pinakikita po na napakahalagang pundasyon ng tinatawag na evangelization, na bago po tayo pumunta sa New Testament ay napakalinaw na po ng tinatawag na foundation sa Genesis ng evangelization. Bakit ho mahalaga na tayo po ay mangaral? Sapagkat yun nga po, ito lamang ang panahon o pagkakataon na mabigyan natin ng kaluguran ng lubusan ng Diyos kapag ka po naandyan na yung mga kamukha niya. At ito ay sa New Testament ay sa pagitan nga po ng ating pangaral, pagpapatanggap sa mga tao kay Jesus Christ bilang Panginoon tagapagligtas at muli sa pagsisisi ng tao at pagkilala kay Jesus Christ ay doon po magkakaroon uli ng buhay ang tao na maging kawangis ng Diyos. Yung pong Espiritu ng Diyos ay muling mananahan sa Kanya upang ang kanyang buhay ay maging kawangis ng Panginoon. At bakit naman po mayroong discipleship? Sapagkat mula nga po nang tayo ay nawalay sa Diyos. Nung pong si Eva at si Adan ay nagkasala at tayo po ay nanumbalik sa Panginoon sa pagitan nga po ng kamatayan ni Jesus Christ na tayo po ay nakabalik sa Diyos o ibinalik sa Diyos, ay hindi po instant yung tinatawag na sanctification. Hindi po instant yung pag tayo tumanggap na kay Kristo, ay talagang nagiging kawangis na tayo ng Diyos sa pananalita, sa pag-iisip. Although, sa harapan ng Diyos, tayo po ay kamukha na niya, matuwid na niya. Matuwid na tayo sa harapan ng Diyos. Ang tawag po doon sa atin pong doctrine ay justification. Ibig sabihin po ay justified. Tayo po ay inaring ganap na parang hindi nagkasala dahil sa paghuhugas ni Jesus Christ sa ating kasalanan. Subalit, literally, ang ating intellect, ang ating emotion, ang ating pong mga habits, karakter, mga perspective sa buhay, filosofiya sa buhay, ay hindi po instantly na nagiging kawangis ng Diyos. Kaya napakahalaga po na hindi lamang tayo nagiging righteous sa paningin ng Diyos, yung pong tinatawag na instant righteousness.
sa pagitan po ng ating pagtanggap kay Kristo. Subalit, in reality po ay mayroon pong process ang sanctification. So, kailangan po ang continuous discipleship para maging ganap tayo na maibalik sa pagiging kawangis ng Panginoong Jesucristo. At kapag po ang tao ay nadisipulo ng tama, yan din po ang mga tao na nagkakaroon ng puso para sa mga kaluluwa, para sa mga nawawala. Pero pag tayo po ay hindi ho na-disciple ng Kristo, basta ang alam lang natin ay nasa atin na si Kristo, nasa atin ang Holy Spirit, papunta na tayo sa langit, at simba na lang tayo na simba, ngunit hindi tayo nahubog ng tama, ayon sa dapat na paghubog sa isang Kristiyano, yan po ay tamad din na humayo. Dahil hindi po naisalin ng lubusan sa puso ng isang Kristiyano ang passion para sa evangelization at ang discipleship. So, kaya napakalaga po nitong ibinigay sa atin ng Diyos na soul winning, ngunit mayroong kasamang discipleship. At magagawa po ito sa magitan po ng fivefold ministry. So, buo po. Kumbaga sa isang package, ito po ay kompleto. No? Kompleto po ito. Kailangang malakas sa soul winning, malakas din sa discipleship. Ngunit, hindi nga po pwede na ang discipleship naman ay palakasin ng gusto, ngunit napapabayaan ng soul winning. Ito po ay magkapatid lagi. At ito ay magagawa po sa pagitan pagtutulungan ng fivefold ministry. Napakaganda po yung sinasabi po ng ni Pastor Tony na isa po sa nagiging hindrance ngayon ng massive evangelization at saka po ng tinatawag na discipleship, kanya-kanya po minsang diskarte itong fivefold. Meron pong tinatawag na ministry ng apostleship, ministry ng mga teachers, ministry ng mga evangelist, kanya-kanya pong diskarte. Pero pag binasa po natin ang Efeso Kapitulo 4, kapag hindi po nagtulungan ng gusto, ito na nag-move as one body, itong prophet, apostle, pastor, at hindi po sila nag-move ng napakahusay, dyan po nadidelay ang tinatawag po nating fulfillment ng Great Commission. Ang iba pong church ay napakalakas ng pastoral, pero napakahina ng evangelistic. Ang iba naman pong church ay puro evangelistic, napakahina naman po ng pastoral, yung preservation ng tinatawag na mga soul. Ang iba naman po ay teaching church. Napakaraming teaching, pero kulang po sa tinatawag na pastoral. So ang iba naman po ay prophetic church, napakalakas ng prophetic. Pero napakahina po sa apostolic. Ang inireresa po ng Panginoon ngayon ay hindi po lone ranger. Sikat na evangelist pero walang koneksyon sa mga prophet. Sikat na prophet, walang kaugnayan sa mga pastor. Sikat na evangelist, walang kaugnayan sa mga professor ng Bible School. Kinakailangan pong ating tingnan na kaya po nadidili at nagkakaroon po ng tinatawag na problema na hindi agad natin magawa ang Great Commission dahil po sa tinatawag nating ang fivefold po ay hindi po united. Ngayon, kaya po naman hindi united, hindi dahil sa ayaw nating maging united, hindi po tayo nakarating sa tinatawag na ultimate goal ng discipleship. Ang discipleship po, ang ultimate goal niyan ay servant ministry. Ang hilaw na discipleship po ay puro rulership, leadership, mga tinatawag na napakalakas ng anointing, napakalakas ng tinatawag na skill, pero kulang po sa tinatawag na servanthood. Ang servant
spirit po ang parang pinaka-paste ng fivefold. Kapag wala pong pagiging patay sa sarili at hindi namatay ng lubusan sa sarili, imposibleng mabuo ang fivefold. Dahil hanggat ang sarili po ay nariyan, ang laging isipan ay ako iba sa iyo, ibanggit po sa akin, ako ay hindi pwedeng pasakop sa iyo dahil ako ay kapantay mo. Yan po mangyayari sa hilaw na discipleship. Ang tunay pong na disipulo ng Diyos, wala pong gagawin niya kundi maging servant of all, maging alipin ng lahat. Kaya atin pong bibigyan ng pansin masyado ang discipleship dahil hindi makapagsasama ang mga fivefold ministry ng Panginoon kapag hilaw po ang pagdisipulo. At mapapansin po nating hilaw ang disipulo kapag nagnanais pa na ang mga lingkod ng Diyos ay magkaroon pa ng tinatawag na personal identity. Personal identity. Wala po tayo dapat identity kundi si Kristo. The head of the church, si Jesus Christ. At tayo po ay mga bahagi lamang ng katawan. Nabahagihan lang po tayo ng buhay ni Kristo. Ngunit wala po tayong identity kundi si Jesus Christ. So hanggat hindi nawawala yung pagiging individualistic, yung pong pagiging laging mayroong identity ang tao, napakahirap po na mabigkis siyang fivefold. At kapag hindi nabigkis ang fivefold, maliwanag po mangyayari, Efeso 4, hindi po makakarating ang iglesia sa dapat niyang marating na maging kawangis ni Kristo. At kapag hindi katulad ni Kristo ang church, mahirap pong mag-evangelize. So mga kapatid na minamahal, napakaganda po ng ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Soul winning, discipleship na napakatindi. Pagiging alipin, gaya ni Heso Kristo, na nagugas ng paa ng kanyang mga kapatid. At ang fivefold po, ang pag-asa, para mapabilis ang pagsako po dito po sa daigdig na ito na gawing kawangis ni Kristo ang mundo. Hanggat hindi naging kawangis ni Kristo ang mundo, wala pong rulership. Hanggang ang mga di mananampalataya ang nagrurul sa atin, parang hindi pa rin po tayo nakakaalis sa Eden na nagkukuman sa atin ay ang ahas. Ang ahas po, ayon sa Lucas 10, nasa ilalim dapat ng ating paa, tinatapakan, niyuyurakan. Pero sa Genesis po chapter 3, sila ang nagkukumand kay Eva at kay Adam. Nasira po ang mundo. Hanggat hindi ang Kristiyano ang siyang nagrurul sa mundong ito, subduing the earth, napakagulo po ng daigdig. Kaya ganito po ang itsura. Kaya po ito po ay hindi lang po sa church magmamanifest o magkakaroon ng resulta. Ang pag-aaral pong ito ay magkakaroon ng resulta sa nation. Orderliness ng overall creation. Kapag ka po ating nakita na ang dapat mag-rule sa mundong ito ay ang mga katulad ng Diyos, at yun lang po ang tanging paraan para magkaroon po ng kaayusan ang sanlibutan. Marami pong nagsasabi na wag na nating isipin ang kaayusan ng mundo, dadating na ang Antikristo. Hindi po ganoon ang dapat pananaw. Kahit po naandyan ang Antikristo, tayo po pwede pa rin manguna. Hindi po kinakailangan makita natin ang pangunguna ay laging political, economical. May mas malaki pong tinatawag na pangunguna, spiritual influence. At yan po ay naranasan ng mga panahon ng revival sa Europa, sa Amerika, na napakalakas po ng power of God sa mga believer. Hindi po manaig ang anumang gawa ng kaaway, kahit po ang mga Kristiyano para hubang nasa minority, pero napakalakas po ng gawa ng Diyos. So, tingnan po natin ang gagawin ng Diyos sa ating buhay. Huwag po tayong malilito. Ang sanlibutan ay sa Diyos lahat. Wala pong pag-aari ang diablo sa kahit anong bagay sa mundo. Tao, bagay, lupain, everything.
dapat hong manatili sa kaisipan ng Kristiyano ang rulership ay nasa mga kamukha ng Diyos at wag na wag nating ibibigay sa mga hindi kamukha ng Panginoon. So ang tunay pong evangelization ay hindi po lamang spiritual na buhay, kundi ito po ay pwedeng magkaroon ng national effect, national influence kapag naintindihan po natin ang soul winning at yan tinatawag nating napakadakilang pagdidisipulo ayon sa pagdidisipulo ni Kristo. At ang pagkakaisa ng fivefold ministry, may pag-asa po ang sanlibutan. Okay? So yan po ang ating pong introduction. Ngayon pong araw na ito ng pagbubukas muli ng gawain pong ito. At loobin po ng Diyos na sa mga susunod na panahon, patuloy pang paigtingin ang pag-aaral na ito at unti-unting mabubuksan ang ating sarili na hindi tayo maliit na tao. Tayo po ang ruler ng sanlibutan ito. Sapagkat ang Diyos ay naghahari sa sanlibutan sa pamagitan ng kanyang mga anak. Pagpalain po tayo ng Panginoon, sama-sama sa kapurihan lamang ng ating Diyos na buhay, si Kristo Jesus. Amen.